Sa pagharap sa GMA Integrated News, pinagbibitiw ng suspendidong Bucor chief na si Gerald Bantag, si Just Secretary Jesus Crispin Remulla. Sinungaling daw ang kalihim sa pagdiin sa kanya sa pagpatay sa broadcaster na si Percy Lapid. Nanindigan naman ang Department of Justice na wala silang ibang motibo kundi mailabas ang katotohanan. Saksi, sina Ian Cruz at Marisol Abdurrahman. Sinungaling siya. Wala siyang kwentang Secretary of Justice, sabi ko nga. Yung mag-step down ka na, wala kang kwenta. Yan ang paratang at hamon ni Suspended Bureau of Corrections Director General Gerald Bantag kay Justice Secretary Boying Remulla sa kanyang pagharap sa GMA Integrated News matapos siyang sampahan ng reklamong murder kaugnay sa pagpatay sa broadcaster na si Percy Lapid. Mariing sabi ni Bantag, wala siyang kinalaman sa krimen. Pinalalabas lang daw ni Remulla na siya ang nasa likod ng pamamaril kay Lapid. Gawa-gawa raw ang sabi ni Remulla na ang mitya ng pagpatay umano ni Bantag kay Lapid ay nang ilabas dito ang video ng kanya umunong bahay at mga kotse sa isang pribadong subdivision sa Laguna. Ano sa tingin nyo? Siyempre, sasabihin nila ang pagkamatay niya dahil doon sa expose na yun. Ang sabi ni Bantag, konektado sa isang German agoho ang taong nagpapatay kay Lapid. Ang gunman na si Joel Escorial at middleman na si Cristito Villamor Palanya ay mga tauhan daw ni agoho. Pero nagtataka raw si Bantag kung bakit pinakuha raw ni Remulla sa NBI si agoho mula sa isang kulungan. Mga tauhan niya yun, mga hitman niya. Pinakuha ni Boying yan sa NBI, ewan kung nasaan na. Nasaan si agoho? Uutusan ko halimbawa itong si agoho, mga galit sa akin, bumira, mga tauhan niya, yan mga pumatay sa judge ng Tagaytay. Ngayong araw lang muling nakita si Bantag matapos ang ilang linggo, pero pinabulaanan niya ang aligasyong nagtatago siya. Gayunman, aminado si Bantag na nag-iingat siya, lalo't namumonitor daw nila ang may mga sumusunod sa kanya. Sa mga lugar na pinupuntahan ko, may mga nakakarating din sa akin at talagang nakikita nila may mga mahahabang barel. Hindi naman ako yung maraming security na. Wala na nga eh. Sabi ni Bantag, naiintindihan daw niya ang mga sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos na anya ay naniniwala sa mga impormasyong inibigay ni Remulla. Samantala, hindi na raw muling nakausap ni Bantag ang kapwa ni reklamong si Jail Superintendent Ricardo Zulueta. Sinusubukan pa ng GMA Integrated News na makuha ang parin ni Secretary Remulla kaugnay sa mga sinabi ni Bantag. Pupunta siya ngayon sa Geneva, Switzerland ng UN Human Rights Council pero giit ng Department of Justice. There is no other motive than to bring out the truth and reality. Of course, this will be done through a legal process and with due process afforded to everybody involved. Ang aksyon at pananalita ni Bantag ay mula raw sa misguided sense of betrayal. Hindi raw dapat lumayo sa isyu ng pagpatay kina Lapid at Villamor. At sa kabila ng mahabang listahan ng mga posibleng may motibo sa pagpatay kay Lapid, si Bantag daw ang itinuro ng lahat ng lumutang na ebidensya. Bantay sarado ng mga tauhan ng BJMP si Christopher Bacoto alias Jeric Sandoval sa pagpapatuloy ng preliminary investigation sa Department of Justice. Si Bacoto ang sinasabing isa pang middleman sa pagpaslak sa broadcaster na si Percy Lapid. Sa kanyang 3 pahinang counter affidavit, hiniling ni Bacoto sa taga-usig na i-dismiss ang reklamong murder laban sa kanya dahil wala umanong sapat na ebidensya para suportahan ang bintang ng sumukong gunman na si Joel Escorial. Salita lamang daw ang sinabi ni Escorial sa kanyang supplemental extrajudicial confession na pinartehan niya si Bacoto ng 70,000 pesos sa ibinayad para sa pagpatay kay Lapid. Punto ni Bacoto, ginawa ni Escorial ang kanyang unang salaysay noong October 18 pero binago niya ito noong October 22 at siya na ang itinuturo. Tanong ni Bacoto, ano daw ba ang nangyari sa lumipas na 4 na araw para isama siya sa kaso? Dagdag ni Bacoto, 4 na taon siyang nakakulong sa BJMP facility sa Taguig at hindi kailanman nakulong sa pasilidad ng Bucor at wala raw siyang koneksyon sa mga taga-Bucor na isinasangkot sa kaso. Sabi ng kanyang abogado, natatakot daw si Bacoto para sa kanyang kaligtasan. Yun nangyari din kay Villamor, di ba? Tsaka yung BJMP Annex 2, siyempre, aware din sila sa maaaring mangyari. So, they have also taken measures, safety measures. Tulad ngayon, sa kanyang cell, mag-isa lang siya at may CCTV.
He is being watched 24 hours. Samantala, nagpunta sa Department of Justice ang abogado ng tinuturong mastermind sa pagmaslang na si suspended Bucor Director General Gerald Bantag. Kukuha dapat siya ng kopya ng subpoena para sa kliyente pero sabi ni Attorney Rocky Thomas Balisong, sinabihan umano siyang wala pang inilalabas sa ngayon. Nais nilang makuha ang kopya ng reklamo laban sa kliyente at ang mga affidavit ng mga witnesses para masagot nila ang mga akusasyon. Talagang dismayado siya na bakit kumantong sa ganito. Basta ang sabi niya is wala siyang kinalaman sa krimen na ito at lilinisin niya ang kanyang pangalan sa pamamagitan ng legal na proseso. Para sa GMA Integrated News, Ian Cruz. Ako si Marisol Abduraman, ang inyong saksi. Mga kapuso, saksihan ang unang pasok ng mga balita. Maaaring mapanood ang Saksi at ang iba pang GMA Newscast sa youtube.com/GMA News. I-click lang ang subscribe button. At sa mga kapuso abroad, maaari po kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.